Naging viral sa social media ang isang Facebook post tungkol sa isang estudyanteng tinutukso dahil sa kanyang apelyido. Pero imbes na magkapikunan sa tuksuhan, nakahiritan niya ang iba pang netizen na meron ding kakaibang mga apelyido. Dito na nga nagsimula ang kumalat na meme ngayong surname wars. Live mula sa Quezon City, si Bam Alegre, may paandar. Jessica, kasama natin ngayon si Mr. Galit, Michael Galit, isang taxi driver na 24 oras na mamasada. Pero mukha naman siyang mahinahon. Kung may oras lang ito mag-FB, tiyak sumali rin ito sa surname wars. Narito ang paandar. Nagreklamo ang isang estudyante sa Facebook page na FEU Secret Files. Sawang-sawa na raw siya sa panunukso. Kung pwede lang siyang manawagan ng tama na, sobra na, palitan na. Pero malabo dahil apelyido niya ang problema. Nagpakilala siya bilang si Beach. Pero sa halip na pagtawanan siya, bumuelta ang mga netizens ng iba't ibang hirit sa sarili nilang mga apelyido. Hindi raw siya nag-iisa. Marami raw silang may nakakatawang apelyido. At dito na nagsimula ang viral meme na surname wars. Tulad na lang ni Mr. Dimalanta na lagi raw sariwa. Si Binibining Paus, nagsusumigaw daw ang apelyido. Kamusta rin daw ang family name ni Mr. Adik? Meron ding animoy bisita ng kababaihan kada buwan. Meron ding apelyidong mapapatingin ng MTRCB. At ang isang ito, nanindigang wala raw tayong lahat kung hindi dahil sa kanya. May hindi bababa sa 11,000 likes at mahigit 2,000 share sa Facebook ang original na FB status na pinagmulan ng lahat ng ito. Ako po si Marion Brian Pepico, second year BSHRM. Personal natin nakilala ang dalawang bida sa surname wars. Si Marion Pepico, second year HRM student sa FEU Moraita. Dati raw napipikon siya pag tinutukso siya sa apelyido niya, kahit na lalaki naman daw siya. Pero tinanggap na raw niya ito. Po, marami po nag-add sa akin, mga di ko po talaga sila kilala. So yun, ang dami po nag-PPM na, okay kuya, sikat ka na, ganun. So parang nakaka-overwhelm. Minsan may tatanong kung napikon daw ba ako, di ba lang pa ako. Pero okay lang sa akin kasi pero yung mga 8,000 yung napatawa, ba 8,000 yung pag-gold vibe. So parang mas double yung ano sa akin. Si Kerwin Balot naman, naging bentahin na rin sa kanya ang pangalan niya. Madali raw siyang matandaan ng mga guro sa eskwelahan. Yun nga lang, minsan na rin daw siyang napaaway dahil sa naranasan niyang bullying noong bata siya. Napaaway kami nun kasi talagang matindi siya kung mang-asar ng balot. Ultimo yung mama at papa ko dinamay, bakit daw tao sila, dapat itlog, ganon. Nilabas daw ba ako sa bibi ba yan, mga ganon. Nagsimula raw maging viral ang surname wars noong February 26. Wala pa naman daw nagkakapikunan dahil dito ayon sa administrators ng FEU Secret Files. Sa pagsusuri naman ng isang eksperto sa Philippine Studies, kung nakakatawa man sa pandinig ang ilang apelyido, may malalim daw na kasaysayan sa likod ng mga pangalang ito. Ang ilang apelyido rin daw nakilala na sa pagdaan ng henerasyon dahil sa kanilang angking mga katangian. Ang interesante din, bukod din sa mga hanggang sa kasalukuyan ay merong mga grupo ng mga mamamayan natin na walang apelyido, no? Very interesting din na meron tayong malaking bahagi ng mga Filipino na sa pamamagitan ng kanilang apelyido malalaman natin na hindi sila nasakop ng mga Kastila at ang kanilang mga ninuno ay lumaban talaga sa mga Kastila, no? So Jessica, pikon, talo. So kung kakaiba man yung apelyido mo at nagamit mo ito, no? Ikaw mismo yung nauuna sa pag-poke fun, hindi na ito magagamit laban sa'yo, balik sa'yo. Oh, pero ang tanda ko kasi sa history lessons, Bam, yung mga tunog Pilipinong mga apelido, katulad nung Balut, ibig sabihin nun hindi sila hindi napalitan ng mga Kastila yung kanilang apelido. So Pilipinong-Pilipino yung mga ganong apelido, di ba? Sabi, ayon sa expert natin ng Philippine Studies, may mga pamilya raw na hindi sumunod doon sa utos ni Governor General Narciso Claveria na palitan yung mga surnames. Ito yung mga nagtago sa mga probinsya o kaya yung talagang nanlaban. So kung medyo nakakatawa o medyo local pakinggan yung apelido, dapat nga maging proud at saliksikin yung history ng inyong apelido. Alam ko dyan sa may bandang Batangas, dyan yung maraming Pilipinong tunog ang kanilang mga apelido. Ayun nga lang, alam mo naman ang mga kabataan ngayon, di ba? Lalo na with social media, mayat maya may mga naiisip na gimmick. Kaya ngayon, meron ng surname wars. Example din, yung apelido na di magahasa. Although ang
Ang alam ng iba, pag sinabing gahasa, it's rape. Pero yung word na ito, ibig sabihin daw ay parang ragasan ng tubig at kung hindi magahasa, hindi agad-agad matumba. So may ganong mga history sa mga apelyido. Hindi ko nadadagdagan pa kasi sa salitang Ilocano, may mga salita kaming mga Ilocano na sa Tagalog hindi maganda ang kahulugan, pero sa amin safe na safe. So hindi lang siguro sa no, kasi minsan sa translation din nagkakaiba. So siguro wag na lang tayo magtuksuhan, baka pwedeng ganon. Ceasefire muna dyan sa surname wars. Tama. Gayahin na lang natin si Mr. Galit, no? Kahit ganun yung apelido niya, hindi siya napipikon. Ang mga kalmadong-kalmado naman, no, sir? Mukhang lagi siyang nakangiti. So, mali yung kanyang apelido o hindi siya yung kanyang apelido. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre, sa iyong paandar.